Sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, sa'yo lang napukaw yung atensyon ko. Di ko alam kung anong dahilan, pero para bang kakaiba yung aking nararamdaman. Sa gitna man ng daan. Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa pinakamainit na segment ng araw na ito, ang tunay na sukatan ng pagkalan. Ako si Pinky Pitero. At ako naman si Iesha Sabela. Ngayong araw, hindi lang ito basta palak ng kagandahan, kundi ng talino ang puso para sa bayan. Sinasabing ang tunay na yaman ng isang bansa ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan o likas na yaman, kundi sa kanyang mamamayan. Pero totoo nga ba ito? Ano ang tunay na layunin ng pag-unlad? At paano natin sinusukat ang tunay na kaunlaran? Yan ang mismo ang ating aalamin sa tulong ng ating bigatang artista. Ngayong araw, sila hindi lamang mahusay umarte, kundi matalino at may malasakit sa bayan. Ipakilala natin ang ating apat na artista na magbabahagi ng kanilang pananaw at advokasya. Magandang araw! So nandito sa ating harapan, sina Anthony Smith, Zikia Grande, Sherwin Socatoa, at Arjo Monterde. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Anthony Smith at naniniwala ako na ang isang bansa ay tunay na unlad kung ang kanyang mamamayan ay may sapat na edukasyon at oportunidad. At ito naman ang ating pangalawang kandidata. Hello everyone! Ako si Zikia Grande at para sa akin, ang tunay ng pag-unlad ay masusukat hindi lang sa ekonomiya, kundi sa kalidad ng buhay ng bawat isa. At syempre, hindi natin palalampasin ang pangatlong artista, si Sherwin Socatoa. Araw Pilipinas at sa buong mundo. Ako nga pala si Sherwin Socatoa at ako ay naniniwala ang isang bansang masaya at masagana ay isang bansang tunay na maunlad. At panghuli, ngunit panghuli, Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Arjo Monterde at naniniwala ang kasalukuyang henerasyon ay dapat makinabang sa pag-unlad, kundi pati ang susunod na sasalatan. Wow! Napakagwapong tatlong artista at isang magandang artista. Ngayon, ay babalik muna kami sa munting advertisement. Para kanino ka bumabangon? Para sa akong mga fangirls, dati isa akong estudyante, ngayon isang basketball player. Nagbibigay ito ng lakas at laban sa araw-araw. Nescafe. Laban lang. Malalampasan din natin to. Maligayang pagbabalik, Pilipinas! Handa na ba kayo? Yes. Oo! Yes. So ngayon ay magkakaroon tayo ng katanungan. Okay lang ba? yes. Sige. Unang tanong. Sang-ayon ba kayo na ang mga tao ang tunay na kayamanan ng isang bansa? Hindi ba mas mahalaga ang likas na yaman o yaman ng ekonomiya? Sa tingin ko, walang bansa ang unlad ng walang mamamayan. Ang tunay na yaman ng isang bansa ay mga tao dahil sila ang gumagawa ng mga produkto, nagbibigay ng serbisyo at bumubuo ng ekonomiya. Tama! Kahit gaano pa kayamanan ang isang bansa sa likas na yaman, kung wala namang taong gagamit o magpapayabong nito, wala rin itong halaga.
Halimbawa, ang Japan ay isang bansa kulang sa likas na yaman. Pero dahil sa kanilang masipag at matatalinong mamamayan, naging isa ito sa pinakamauunlad na bansa sa mundo. Sorry for my accent, guys. It's because I've been from abroad for a few years now. Oh, wow! So, I heard that you've been abroad for 2 years, right? Yes. Okay, so now let's proceed to Sherwin Sokatawa. Dagdag ko pa dyan, ang isang bansang may malusog, edukado at may sapat na oportunidad na mamayan ay mas may kakayahang umunlad, kaya dapat natin silang pahalagahan. At hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. Ang tunay na yaman ng isang bansa ay nasusukat din sa kultura, talento at kasaysayan na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. Napakaganda sa inyong mga sagot. Ibig sabihin, hindi lang pera o likas na yaman ang dapat nating pagtuunan ng pansin, kundi ang ating mga tao. Ngayon ay magbabalik kami sa munting oras. Our #1 Sunsilk shampoo just got better with our best ever fragrance. With oils, vitamins, and proteins that nourishes in every drop. Para all-day smooth ang hair na may bangong nakakagigil. Walang makakapigil sa best ever fragrance. Sunsilk. Maligayang pagbabalik, Pilipinas. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong tanong. Ano nga ba ang tunay na layunin ng pag-unlad? Ito ba ay para lang sa pagtaas ng ekonomiya o may mas malalim pa itong kahulugan? Para sa akin, ang tunay na layunin ng pag-unlad ay pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao magkaroon ng mas mahabang buhay, mas malusog na pamumuhay at mas maayos na kondisyon ng pamumuhay. Tama! Hindi lang ito tungkol sa pera o GDP. Kahit mataas ang kita ng isang bansa, kung maraming tao ang walang akses sa malinis na tubig, edukasyon at serbisyong medikal, masasabi ba nating tunay na maunlad ito? Dapat isaalang-alang ang inclusive growth. Ang pag-unlad ay dapat para sa lahat, hindi lang para sa mayayaman. At syempre, dapat din nating isipin ang pangtagalang epekto ng pag-unlad sa ating kapaligiran at susunod na henerasyon. Napakahusay ng mga paliwanag. Talagang ang tunay na pag-unlad ay dapat na nararamdaman ng bawat mamamayan. Magbabalik muli kami sa munting oras. Happy ka ba kasi kausap mo yung crush mo? Pero what if? Paano kung mabaho pala hininga mo? Paano ka na? Get an extra boost of confidence with Colgate Fresh Confidence. Now with Ultra Freeze technology for 10 times longer lasting cooling. Try Colgate Fresh Confidence. Now with Ultra Freeze technology. Sa kalidad ng buhay ng mga tao, mas maraming may access sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at disenteng trabaho. At pati na rin sa Happiness Index. Hindi lang ekonomiya ang basihan, kundi kasiyahan ng mga mamamayan. Dapat din natin tingnan ang epekto ng pag-unlad sa kalikasan. Kung nasisira ang ating kapaligiran, hindi ito tunay na pag-unlad. At higit sa lahat, dapat pantay-pantay ang benepisyo ng pag-unlad sa syudad man o sa probinsya. Tama! Napakagandang diskusyon. Talagang mahalagang tingnan natin ang epekto ng pag-unlad sa bawat isa sa atin.
Sa pagtatapos ng ating talk show, ano ang natutunan natin? Una, ang tunay na kayamanan ng ating bansa ay ang kanyang mamamayan, di ba? Oo. Pangalawa, ang layunin ng pag-unlad ay hindi lang ekonomiya, kundi ang pagbibigay ng mas magandang buhay sa lahat. At pangatlo, ang tunay na pag-unlad ay nasusukat sa kalidad ng buhay. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na talk show.